Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Taranta na ang ICC sa binulgar ng 18 ex-marine sa mga sundalo ang kanilang pagbulgar sa di umano'y sa buwatan ng ICC investigators kay Zaldico at ni Trillanes mga kabibig. Naku po, paano yan kabibig? Para yatang natataranta na ang ICC kung paano nila sasagutin itong mga akusasyon ng 18 ex-marines at ni Atty. Libay. VP Sara sinuportahan ang mga sundalo. Tinawag ni VP Sara na matatapang ang mga sundalo at binalikan ni VP Sara yung panahon na humihingi siya ng tulong kay BBM tungkol sa ICC. Pero trenaydor na pala si VP Sara ni BBM. Sa likod pala ni VP Sara, nandun na ang galawang traidoran kung saan nakipagsabuatan di umano ayon sa 18 ex-marines ang gobyerno ni Bongbong Marcos sa pamamagitan ni Zaldico at Trillanes kung totoo man ito at mga ICC investigators na labas-pasok sa Pilipinas. Naku, paano yan kabibig? Nagbigay ng komento ang ICC tungkol sa revelasyon ng 18 ex-marines na kung saan, sabi ng iba, 18 marines yan ex-marines ang sundalo yan Mahirap naman kung itong 18 ito ay nagsisinungaling. Madali mong ma-identify kung nagsisinungaling sila. Pero solido at talagang nagsumiti ng affidavit at talagang notarized na ang kanilang affidavit. So paano yan, ICC? Parang hinuhubaran kayo ng inyong sariling multo, na inyong sariling kasamaan na ginagawa nyo para lang talaga madiin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. O eto kabibig ito yung official statement ng ICC hinggil sa di umano'y takot na pala mga taga-ICC. Anong nangyari? O ito kabibig ito ang statement ng ICC. ICC statement on the allegations of Atty. Levi Baligod, the lawyer representing several ex-Marines regarding their cash delivery allegations. As a matter of policy, the office does not comment on operational matters with respect to ongoing investigations and prosecutions. This is essential to protect the integrity of the investigations and operations to ensure the safety and security of victims, witnesses, and all those with whom the office interacts, as well as its staff. The sources of evidence, including name of staff and name of witnesses or institution, organization of the office interacts with during its investigation, are subject to confidentiality. OTP activities are funded through the court's budget approved by the ICC Assembly of State Parties and subject to established oversight mechanism. The costs related to OTP prosecutions and investigations activities, including missions, expenses are fully covered by this budget managed strictly by the office in an independent and transparent manner, in accordance with the ICC financial rules and regulations. The office independently collects information relevant to its investigations, identifies the individual from whom it collects witness statements, and assess the credibility, reliability, and relevance of all sources of information it requests and receives, and examine incriminating and exonerating evidence equally. The disclosure of information in the cases before the court is strictly regulated by the ICC legal framework and under the control of independent ICC judges. So ito po yon komento ng ICC hinggil sa mga paratang ng 18 ex-marines tungkol sa di umano'y sabuatan at merong perang na involved nung bumisita, labas-pasok ang mga taga-ICC investigators hinggil sa ginagawa ng pag-imbestiga, hinggil sa ginagawa nilang pag-interview sa mga witnesses. Meron tayong, balikan natin yung nangyaring ito na. Balikan natin nangyaring operasyon ng ICC. This one.
nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023, ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. So yun kabibig, yun ang parte sa interview at sa press con ni na Atty. Levi Baligod at ang yung 18 ex-Marine sundalo kung saan binugar nila ang pagkasangkot ng ICC investigators, Sunny Trillanes at ni Zaldico. Operasyon ng ICC. Na kung saan dito ay sinabi nila na nagpapalit ng dalawang 56 million pesos para maging 2 million US dollar. Ito naman ang sagot ni Trillanes, mga kabibig. Trillanes ibinahagi ang posibilidad na makasuhan sa ICC ang nagpakilalang 18 ex-Marine. So sabi ni Trillanes dito, sabi niya, yan po ay violation noong Rome Statute, kaya pwede silang makasuhan ng obstruction of justice. ICC mismo ang magkakaso dyan sa mga yan. Naniwala si Trillanes na hindi dapat inilabas sa publiko ang mga impormasyon na may kinalaman sa investigasyon ng ICC, lalo na't maraming buhay ang nakasalalay rito. Akala nila laro-laro lang ito, ginagawa nila. Hindi pwede yan. Nasa mali sila rito. So, ito ang komento ng ating mga netizen. What's the charge? Crime against Trilling? Kaya pala todo takip sa mga issue, tapos gustong madaliin impeachment kay VP Sara Duterte. Baka balikan sila kapag naging presidente si VP Sara. Hindi bulag, pipi at bingin kami mga tunay na taong bayan. Itaga nyo sa bato, the day of reckoning is near. From Jed Curillo. Go ahead, file a case, dami mong madeta. From Christine Aiba. From Titar Ariel, the testimonies of two or three witnesses are credible. How much more these 18 Marines? Crimes against humanity ba yan, Trilling? From James Padilla. Ilan-ilang mga komento, tell it to the Marines, go file your charges. We are excited to watch the case in court. Well, they have the evidence to prove crimes by telling the truth. Gago. Enough of your antics sundalong kanin, bring it on. From Ali Rose City, Almo Felguera. So yun po ang ilang mga komento ng ating mga netizen after na sinabi ni ex-Senator Trillanes na posibleng makasuhan itong 18 ex-Marines tungkol sa ginagawa nilang pagbulgar ng di umano'y sangkot ang ICC prosecutors. Investigators. Sabi naman ni Sagig Party List Representative Henip Marcoleta, ito, mga ex-Marines na kasama ni Marine Master Sergeant Orly Gutesa, lumantad ngayong umaga at kinumpirma ang mahigit 800 billion pesong delivery sa mga matataas na opisyal ng gobyernong isampare, media handlers at ICC investigators. How come mainstream media is not reporting this? Isn't this a national concern? Where is the mass media now as the fourth pillar of democracy? Nasaan ang media as watchdog of government? Bayad na ba ang lahat? Saludo ako sa inyong mga Marines, hindi kayo nababayaran, labang lang
para sa bayan. On the other hand, mga kabibig, naglabas ng reaction si VP Sara hinggil dito. Talagang sinabi ni VP Sara, ito ang kanyang pahayag. Basahin natin kabibig ha, ang pahayag ni VP Sara tungkol sa ginawang pagbulgar ng 18X Marine ang mga sundalo natin. Mga kababayan, hanga ako sa tapang ng mga dating security personnel ni Zaldico, mga dating security personnel ni Zaldico, mga kabibig ha, na naglakas loob magsalita batay sa kanilang personal na kaalaman tungkol sa mga usaping matagal ko nang nalalaman. Hindi pangkaraniwan ang kanilang ginawa dahil posibleng buhay nila ang kapalit sa paglabas ng katutunan. So alam na pala ni VP Sara itong ICC investigators, itong mga sangkot-sangkot ng mga pera-pera. Mula pa noon ay mayroon ng mga impormasyon hinggil sa umano'y pakikipag-ugnayan ng ilang opisyal ng Pilipinas sa mga investigador ng ICC at kung ano ang ginagawa nila dito sa Pilipinas. Nako po, yan na ang Vice Presidente na ang nagsabi na merong noong impormasyon na nakarating sa kanya na meron talagang ugnayan. Bunga nito, formal akong sumulat sa Pangulo upang makuha on record ang posisyon ng administrasyon. Ang naging tugon niya ay, we will not cooperate in any way, shape, or form. Isang tahasang pagkilala na ang mga hakbang ng ICC ay itinuturing na paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas. Ngayon, ang mga testimonya ng mga dating security personnel Zaldico ay lalo pang nagpapatibay sa mga nauna ko ng babala kay dating Pangulong Duterte at Senator Bato de la Rosa tungkol sa presensya ng ICC sa loob ng Pilipinas hanggang sa mga pangyayaring may kaugnayan sa pagkidnap sa aking ama. Ang mga impormasyong ito ay hindi maaaring isantabi at ipagwalang bahala. Ito pa mga kabibig. Ay, malaki sobra. Ang usaping ito ay hindi usaping pampolitika. Hindi ito simpleng alita ng mga personalidad. Ito ay tungkol sa pangunahing prinsipyo ng ating pambansang soberanya at limitasyon sa paghihimasok ng mga dayuhang institusyon sa domestic affairs ng ating bansa. Sovereignty is not a principle to be invoked when convenient and abandoned when expedite. Sovereignty should not depend on who benefits and should not shift with political winds. When we weaken the principles of sovereignty, we do not only affect one leader or one family, we affect the dignity of our country and the trust of our people in the institutions meant to protect them. Shukran. Zara Duterte, Vice President of the Philippines. So yun kabibig ha, yun ang mensahe ni VP. At matagal na palang alam ni VP Sara, pero ang ginawa ni VP Sara is sumulat siya ni Bongbong Marcos to, to secure at the same time para makuha niya ang statement ni Bongbong na, Bongbong, ito nangyari, o wag kang mag-alala, hindi ko yan, wala tayong, hindi makapasok ang ICC. We will not cooperate in any way, shape, or form. Pero biglang nagbago mga kabibig. Yun na ang nangyari kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So kabibig, ano ang inyong reaction hinggil dito? Diba? Ako po, yan na, nagsilabasan na talaga lahat mga kabibig. Ano ang inyong opinion hinggil dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Natataranta na ba ang ICC? Pero sabi naman ni Trillanes na, tugmang-tugma ang ginagawa ng 18X Marines. Ngayon ay sa ICC ay nangyari, basahan ng mga church ni Duterte, talagang talagang ginawa nila sa panahong ito. Kailan ba dapat lumutang ang 18X Marines? Yung iba sabi naman, si Gutesa daw ang unang pinalutang to test the water. Pero si Gutesa hindi na mahagilap, nawawala si Sergeant Gutesa. Kaya lumabas itong 18X Marine, itong mga sundalong ito. Later on, may lalabas pa daw 12 na magbibigay din ng maraming testimonya at magbubulgar pa ng iba't ibang istorya related itong mali-maletang pera na dinideliver, na ginagamit, at grabe ha, kahit sa Quadcom daw, sa likod daw, meron daw nag-deliver ng pera, 5 milyon and so on and so forth. Grabe mga kabibig. Pero dininay ito ng mga kongresista. Ano ang inyong reaction dito mga kabibig?
Suportado nyo ba ang 18 ex-Marines or naguguluhan kayo sa kanilang mga script na tila may pagkakamali or ano ba? Yun lang kami big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.